ng Espiritu Santo. Makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw, si Yahweh El Shaddai, ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Ikaw ang siyang lumikha ng sansinuko. Ikaw ang naglagay ng lahat ng mga nabubuhay, pati sa kabilang buhay. Ikaw pa rin ang Diyos na maghahari. Sa gabing ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil muli mo kaming pinili at dinala sa dakong ito upang maranasan namin ang walang hanggan na iyo pong pagpapala, ang walang humpay at walang kapantay na iyong pag-ibig sa amin. Sa gabi pong ito, Ama, patuloy mo kaming hiyakapin, patuloy mo kami, O Diyos, na ibigin, at patuloy mo po, Panginoon, na ipagkaloob ang lahat ng aming minimithi na ito'y naaayon sa iyong kalooban lamang. Yahweh, patuloy ko pong idinadalangin sa inyo ang bawat pusong uhaw, ang bawat isipan na sa iyo, O Diyos, ay nangungusap. Dalangin ko po, nakatagpuin mo po ang lahat ng ito, Panginoon, sa kanilang buhay. Anuman ang kanilang mga sakit, anuman ang kanilang mga problema, anuman ang kanilang mga alalahanin sa buhay, sa gabing ito, O Diyos, lahat ng ito'y papawiin mo at papalitan mo, O Diyos, ng tunay na kaligayahan na hindi kayang pantayan ng anumang yaman sa mundong ito. Yahweh, minsan pa mangusap po kayo at kayo ang magsalita sa iyong alipin. Wala po akong magagawa, tanging ikaw lamang, O Diyos, ako'y nagtitiwala. Kaya sa gabing ito, patuloy namin na iniaalis sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo po ngayon ay dadako sa pagninilay ng kanyang mabuting balita na ito po ay hahanguin po natin ayon po sa mabuting balita in Luke chapter 12 verses 13 up to following verses. Ganito po ang nasasaad sa banal na kasulatan. Nakita na po ba ninyo, mga kapatid? Kung nakita na po ninyo, sabay-sabay po nating basahin at intindihin sa gabing ito. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo, ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito, ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng
nag-itipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. My dear friends, my dear brothers and sisters in Christ, kabiring, kabirot, ito po ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang ebanghelyo. Come on, give Him praise, yung malakas, yung pinakamas malakas pa na papuri para kay Yahweh El Shaddai. Praise God, ang isang napakalinaw na mensahe ng Panginoon. At ito'y sinabi nga po ng Bible na ang mayamang hangal. Sa palagay ninyo, kapag sinabing hangal, ano po ang pagkaunawa natin, mga kapatid? Kapag sinabing hangal, ano po? Palagay na ano po? Oh, sabi ni Father daw kanina, tanga. Hangal, ibig sabihin po nito, mga kapatid ko, masama po ba ang yumaman? Hindi. Masama po ba ang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa? Kasi kung sasabihin natin na masama ang yumaman at masama ang mag-ipon ng kayamanan sa mundong ito, bakit ka pa nagtatrabaho, nagsisikap? Diba? Bakit marami mga tao na kailangan ibuhos ang panahon sa hanap buhay? Kasi gustong yumaman. Okay? Hindi natin binabali ang sinabi ng Bible, pero hindi sinabi ng Bible na kasalanan ang yumaman. Kasalanan ang mag-impok, no? O mag-ipon para sa iyong kinabukasan. So dito po, no, mga kapatid ko, sa panahon natin, iba ang pagkaunawa, no? Pag tayo tumingin sa mayaman, no? Akala po natin pag mayaman na isang tao, tunay na siyang mayaman. No? Kaya tingnan niyo po, kapag sabihin natin may dumating dito na gulanit-gulanit ang damit, sabihin natin, papansinin mo ba siya? Baka lalayuan mo pa, ay baliw yan, tanga yan, bubo yan, hangal yan. Kasi nakatingin tayo madalas sa Panglabas na anyo. status o yung kalagayan ng isang tao sa panlabas na kanyang kalagayan. Pero kapag ang dumating, halimbawa, kilala natin billionaire, millionaire, trillionaire, fourionaire, o ilan yung nair na yan. Siguro mga kapatid, magkakaon darapa tayo, tama ba? Yung talagang sigurado bibigyan pa natin siya ng red carpet. Hello? Uy, mayaman yan. Dapat bigyan natin siya ng parangal, bigyan natin siya ng welcome address. Pero kapag ang mahirap dukha ay pumasok, nako, walang papansin. Totoo, hindi. Totoo. Practicality, sa practical na buhay, totoo yun. Kapag wala kang pera, wala kang kaibigan. Yes. Pag marami kang kayamanan, maraming nakikita sa iyo na pera, maraming malapit sa iyo. Amen po ba? Amen. So tingnan niyo po, mga kapatid ko, minsan akala natin po, yung sukatan ng buhay ay nakabase lamang sa tinatawag po na kung anong meron po tayo. No? Pero ang sukatan ng tao po ay iba sa sukatan ng Diyos. Magkaiba. Amen. Kung yung sukatan natin, nakatingin tayo sa mayamang tao, no? Titignan natin siya, ito talagang pinagpala kasi mayaman. No? Maraming pera, maraming kotse, maraming bahay. Pero iba ang paningin ng Diyos sa paningin ng tao. So dito sa ating pong gospel, pointing us to know the real richness and how do we set our hearts to be authenticity of life toward God. Ano ibig sabihin ng authenticity? Yung tunay, totoo, mga kapatid ko. So dito po, mga kapatid, no, ang pag-uusapan po natin ay pamamagitan po natin itong ano po, sukatan
ng buhay. Yan. Sabi, ano English ng sukatan ng buhay? The measure Of life. of life. Yan. Sinong nakakaalam kung hanggang kailan siya mabubuhay sa mundo ito? Wala. Meron po kung nakakaalam. Ay, ako mabubuhay pa ako ng mga 80 years dito sa mundo ito. Ay, ako naman, aabutin ko pa siguro, no? Yung 120 years. Mea vis ring. Diba? Siguro, pag pag-uusapan natin ang buhay, gusto natin na matagal ang buhay. Mahaba ang ating buhay. Kaya nga, umaga pa lang nagsasalat-salat ka na dati baboy. Puro mamantika, no? Puro biskyo ang ating ginawa. Pero dahil nung nakapag-adjust tayo, gusto na natin yung pang magandang buhay, no? Yung pang kalusugan na. No? Hindi na yung padamihan ng pera, no? Kundi yung buhay natin ay masaya, malusog, walang karamdaman. Kasi, Amen. may marami kang pera kung sakitin ka naman. Hospital dito, hospital doon. Di ba? Useless din. No? Kahit bumili ka ng magagandang damit sa Divisoria, kung makauwi ka, isuot mo yung magagandang damit kung ang katawan mo naman ay Sakitin. sakitin. Hindi mo rin mai-enjoy yung magandang damit, lalo kung yung payatot ka na. Yung mga buto-buto na yung nakikita. So, hindi mo na mararamdaman, kahit kumain ka ng masasarap, bilihin mo yung mga masasarap na pagkain dyan sa, sabihin natin, sa mga McDonald's, Jollibee, Red Ribbon, ano pa? Max. Yellow, Max. No? Kahit yan, ay bilihin mo lahat, kainin mo lahat, dahil kaya mong bilihin, kainin lahat. Kung ang buhay mo ay wala tinatawag na Diyos, walang Kristo, walang Panginoon, lahat ng iyan, useless. Hindi mo rin mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Okay, so dito po, yung sukatan ng buhay, ayan ang sinabi mismo ng ating Panginoon. No? Hindi sa laki ng yaman, no? Wala sa sukat ang buhay ng tao sa laki ng kanyang yaman. Kasi anumang bagay na meron tayo ngayon, lahat ng bagay sa mundong ito ay maglalaho. Mawawala, lilipas at kukupas. Kahit yung ganda natin, yung kapugihan natin, katulad ni Brother Mike. Katulad ng ating punong lingkod, lahat yan ay kukupas, maglalaho po, mga kapatid. Kaya kung ipagmamayabang natin yung kagandahan o gapuhan, yung ating mga naabot na tagumpay, yan ang ating pagmamalaki sa harapan ng Diyos o sa ating kapwa, kapatid, lahat ng iyan mawawala. Amen. Kahit yung karunungan ng tao, lilipas iyan. Bakit? Amen. Pag dumating ka na ng mga 70, hindi mo na maalala. No? Hindi mo na alam kung ano yung mga pinag-aralan mo dati. Na noon kayang-kaya mo, memoryado mo. Diba? Mathematics, science, etc. Memoryado mo lahat, matalino. Pero pag dumating na sa age 80, 90, maalala ka pa kaya yun? O yung algebra na yan, wala na. So, ibig ko sabihin, kukupas lahat mga kapatid ko. So ngayon, how can we understand, papaano po ba natin maunawaan yung tinatawag na sukatan ng buhay mga kapatid ko? Sinabi po yan mismo sa verse 13 to 15, nang sabi niya, life doesn't measure on earthly possessions. Ano yung possessions? Possessions. Hindi posisyon position, possession. No? Correct niyo po ako kung mali yung aking pronunciations. Okay. So,
yung possessions, yung mga ari-arian natin. Itaas ang kamay yung nakabili na ng house in lot. Itaas ang kamay yung meron na siyang Ford, Raptor, or Tractor. Yung nakabili na ng 5 palapag na apartment. Hollow blocks lang daw nabili, simento. Sino rito nakapagpaaral na ng kanyang mga apo, anak, kapatid? Kayamanan din po yan, mga kapatid. Amen. Kayamanan po yan. No? So mga kapatid, dito po, hindi nasusukat ang buhay ng tao sa laki ng yaman, sabi ng Panginoon. So, anuman ang mga bagay sa mundong ito, ay hindi yan ibig sabihin ay tunay na ang buhay mo. Totoo na ang buhay mo. No? Dahil marami tayong positions, marami tayong mga ari-arian sa mundo ito. Okay? So, ang sabi niya, someone in the crowd said to him, ulitin ko po, someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Jesus replied, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Then he said to them, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Amen? Sa Tagalog po, napakalinaw po yung sinabi niya po rito, mga kapatid ko, di ba? Ang sabi niya sa verse 21, mga kapatid ko, balikan natin ha, upang mas ating maintindihan. Ang sabi niya, hello, nandiyan pa po ba kayo? Ayan. Ang sabi niya, mga kapatid ko, ganyan ang sasapitin ng nagtitipon sa kanyang sarili para sa kanyang sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sorry po, sa verse 15 pala. In verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng yaman o kayamanan. Ano ba yung tinutukoy dito ng Panginoon na kayamanan? Ha? Yung mga material things. Ano ba yung material things, brother? Pera, bahay, kotse. Hello? Ano pa? Lahat ng material things sa mundo ito, no? Hindi iyan ang sukatan ng ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, mag-ingat tayo, sabi ng Panginoon. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Marami kasi mga tao, totoo, no? Physically, materially, mayaman siya. Pero pagdating sa giving, pagdating sa pagtulong, pagdating sa pagbibigay, pagdating sa pag-iikap mo, naku po, Diyos ko po. Alam niyo po, mga kapatid ko at mga magulang, marami sa mayayaman, hindi naman natin nilalahat, no? May mga mayayaman na kapag sila nagbigay talagang wagas. No? Tingnan niyo po, sa mga, sa mga festa, sa mga big event, kahit sa simbahan, makikita mo din yung mga mayayaman. No, nagdodonate sila ng sound system, nagdodonate sila ng mga lechon, nagdodonate sila ng mga pera para mapaganda yung plaza, mapaganda yung piyesta ng simbahan. Diba? Ginagamit din ng Diyos yung mga mayayaman, mga kapatid ko. No, hindi natin nilalat ang mayaman ay talagang baliwala sa paningin ng Diyos. No? Pero maraming mayayaman sa mundong ito ay, ano po? Ganun. Kuripot. Kuripot. Diba? Marami po. Mabibilang mo lang yung mga tunay na mayayaman, mga kapatid ko, pagdating sa
sa pagbibigay sa simbahan, pagbibigay sa gawain ng Diyos ay talaga naman hindi nila ipinagkakait yung kayamanan nila. Alam niyo po, may isang kapatiran doon sa Cavite, no? Hindi ko napuntahan yung panahon na ako po'y nasa ng NCR, dahil naging part din po ako ng NCR preacher nung kami po'y nag-aaral. Meron po isang prayer meeting doon, na alam niyo po, tuwing gawain, mga kapatid ko, mababa ang 10,000 pag siya'y nagbigay sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi naranasan nila yung tunay na kayamanan. Biruin mo, pag magbigay sa disciple, naku po, no? Talagang mapapahaleluya yung preacher. Amen. Pag napahaleluya yan, ibig sabihin, pinagpala. Pero kapag sila, praise the Lord. Magtanong ka na, mga kapatid. No? So, anong point ko doon, mga kapatid ko? Maraming mayayaman, no, na hindi nila kayang ibigay yung para sa Diyos, para sa kanilang kapwa, yung pagtulong sa kanilang kapwa. Kaya nga, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kapag sinabing sakim, ano ibig sabihin noon? Ha? Akin yan, akin ito, akin ire, makasarili. No? Wala siyang ibang iniisip, wala siyang ibang motibo, kundi lahat ng bagay na nakikita niya, gusto niya sa kanya lamang. Yung lupa mo, kukunin ko yan. No? Yung sasakyan na nakawin ko yan. Hello. Kaya maraming mga taong naluluko, natututong magnakaw dahil sa ano po? Kasakiman. Na kahit, no, yung pagmamayari na ng mahirap, kinuha pa niya. No? Dahil sakim po siya. Alam niyo po, mga kapatid ko, wala naman pong na-mention dito sa Bible kung sino ba itong anak na lumapit kay Lord na humingi ng mana. Bunso ba ito o panganay sa tingin ninyo? Ha? Bunso? Bakit nyo nasabing bunso? Yung isa. Ha? Yung limughang anak. Yung, limughang anak. Yun. Pero tama po kayo, sister. No? Sa palagay ko lang din ha. Yun, palagay din din, sister. No? Sa pananaw ko lang, bunso. Kasi, sa history, mga kapatid ko, no? Sa panahon ng ating Panginoon, mga kapatid ko, ayon sa paniniwala ko nila, ay mas malaki yung mana ng panganay kaysa yung nakababatang kapatid. Mas malaki yung kanyang mamanahin, yung panganay. Kaya ito masasabi natin baka ito bunso, mas kababatang kapatid, at gusto niyang ipahati, gusto niyang pantay sila nung yaman na mamanahin niya. Pero, akala niya, kayang baliin ni Jesus, mga kapatid ko, no, yung kanilang customary na mas malaki dapat yung portion ng panganay kaysa bunso. Akala niya, pwedeng baliin ng ating Panginoon, mga kapatid ko, na baka gusto pa niya, mas doble pa yun sa kanya. Pero tingnan niyo po, mga kapatid ko, akala nung lalaki ito, mga kapatid, ay matutulungan siya ni Jesus. Kung ikaw kaya yung lumapit kay Jesus, alam mo siyang napakagaling, napakatalino, napakatanyag, napaka-powerful, tapos bigla kang lumapit. Anong mararamdaman mo? Ipinahiya siya ng Panginoon eh. Diba? Nirebuke nga siya ni Lord eh. At parang sinabing, ang sabi ng Lord, parang wala siyang paki. Wala siyang pakialam. Parang wala siyang concern doon sa idinudulog ng lalaking kaso. Na gusto man lang niyang makihati ng pantay doon sa mamanahin nila. Pero anong sagot ng ating Panginoon, mga kapatid ko? No? Ipinamumukha lang ng ating Panginoong Jesucristo na ang tao nakikipagpatayan lamang alang-alang sa kayamanan. Para maunawaan
natin, mga kapatid ko, na isa lang ang tunay na yaman. Isa lang ang dapat nating maging tunay na kayamanan sa mundo ito. Walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? Amen. Nais ipakita ng Panginoon sa lalaking ito, ni-rebuke niya, hindi niya ibinigay yung hinihingi niya. At sabi niya, sino ako para? Sino naglagay sa akin para maging hukom o tagahati ng iyong yaman? Kaya nga, doon pumasok yung talinghaga ng isang mayamang hangal. Amen po ba? Amen. So, kung babalikan natin, yung mayamang hangal, mayaman na siya, umani pa siya ng marami. At ang sabi niya, gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki pa. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian, ang aking kayamanan, ang aking ani. At sasabihin ko sa aking sarili, birin niyo, sarili niya ng kanyang kausap. Wala na siyang kinikilalang Diyos. Wala siyang kinikilalang kapwa. Biruhin mo, sarili mo na yung kausap mo. Brother Ike, magtrabaho ka sa sarili mo. Mag-ipon ka ng shaker. Huwag kang magbibigay, huwag kang tutulong sa anak mo, sa pamilya mo, sa kapatid mo, etc. Yung kinikita mo, pinagpakuran mo yan. Akin lang yan. Hello? Pero sa mga caregiver, parang, nasasabi niyo po ba? Hindi. Wala akong pakialam sa inyo. Ako nagpapakapagod dito. Sinasabunutan ako ng employer ko. Minumura ako ng employer ko. Tapos kayo, hingi lang ng hingi. Di ba? Minsan, naiisip din natin, bakit ako magbibigay sa kanila? Bakit ako tutulong? Bakit ako, wala sila nga. Nandiyan, paupo-upo lang, pasugal-sugal lang. Wala silang ginagawa, puro tamad. Ako dito, nagpapakapako. Tapos, ibibigay ko lang yung shit. Di po ba? Kaya, yung iba, hindi pa tapos ang buwan. Ubus na ang sahod. Bakit ubus na? Padala dito, padala doon eh. Yan. Pero kapag mayaman ka, yung talagang mayaman ka sa material na bagay, naku, pag ang ginudiyos mo yung kayamanan mo, magiging sakim ka. Magiging gahaman ka. Kaya marami mga taong gahaman, sakim sa kayamanan kasi ang Diyos nila ay yung kanilang kayamanan sa mundo ito. Pero kung kilala mo talaga ang tunay na Diyos, naku po, hindi ka magdadalawang isip na magbigay, tumulong, lalo doon sa mga nangangailangan. Amen po ba? At Amen. sa ating na ganun ang ginagawa po. Dito sa gawain ng Diyos, no? Marami mga kapatiran na talagang tumutulong sila, lalo doon sa mga mahihirap na tao. Tumutulong sila doon sa kanilang mga kamag-anak na nangangailangan. Kaya tingnan nyo, uuwi sa Pinas, walang ipon. Bakit? Lahat ng kanyang kinita, itinulong niya eh. Hindi man niya tanggapin yung mga bagay na yun, hindi man may balik sa kanya ng tao, sabi ng Lord, siya ang magbabalik. Amen. Siya ang maggagantimpala pagdating ng panahon. Amen. Amen? Amen po ba? Hallelujah. So, pangalawa, mga kapatid ko, life doesn't measure by luxurious lifestyle. Ano ibig sabihin ng luxurious? Luxurious, tama ba? Galante. Yung kaluhuan. Kaluhuan. Yung tinatawag na maluho tayo. No? Maluho. No? Ano ibig sabihin ng maluho? Sister Christine. Sister Marife. Yan, sa gamit. Ibig sabihin, hindi siya makontento pag alibawa, may maganda na siyang sapatos, kabibili lang yung sandalyas na galing pa ng US. Nakita niya yung katabi niya na mas maganda yung sandalyas, papalitan niya ulit. Diba? Sa damit, ganun din. Kumbaga, maluho tayo sa lahat ng bagay na kung saan hindi na tayo makontento, maging sa trabaho, maging sa mga ari-arian sa buhay.
Nakikita mo dyan, nakapagpatayo ng bahay, hindi siya nakontento doon sa bahay niya, pinapalitan niya. Pinagiba niya, nagpatayo ng mas malaki. Kasi kaluhuan na yun eh. Madalas sa ating pag humingi tayo, Lord, gusto ko ito, gusto ko yun. Pero ang tanong, kailangan mo ba ito? Kailangan ba talaga natin? Kaya minsan titignan natin kung ano ba yung kailangan sa gusto. Ano pagkakaiba ng gusto sa kailangan? Yung gusto, kahit meron ka na, gusto mo pa rin. Halimbawa, hindi tayo nabubusog sa pagkain. Kahit busog ka na, gusto mo pa rin kumain. Kahit bundat na bundat ka na, gusto mo pa rin kumain. No? Ang tawag ng katakawan. No? So, alam niyo po, mga kapatid, sa mundong ito, marami mga taong nabubuhay sa luxurious lifestyle. Ano? Yeah. Nagpahilay. Hindi na kontento. Nagpadagdag pa ng kilay sa taas. Hindi pa rin na kontento. Nagpagat mo pa. Kulang ng kanyang kilay. No? Sa mga kapatid, hindi ganun ang buhay. Hindi yun ang sukatan. No? Hindi pagandahan, hindi pa padamihan ng damit, o paramihan ng salapi sa mundo ito para ikaw ay tunay na buhay sa harapan ng Diyos. O tunay na maligaya ang buhay. So yan po mga kapatid ko, yung sinasabi niya rito sa verse 16, anong sabi niya? At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito, ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Biruhin mo, sobra-sobra na yung kanyang kayamanan, wala na siyang paglalagyan. Kayo po, yung mga votes ninyo, Butas. meron pa kayong nailagay? May Wala. pa ba? Butas nga Kaya eh. nga votes, brother, wala eh. Yung ilalagay pa kaya. Mga kapatid at mga magulang, huwag kang mag-alala kung wala ka naiipon ngayon. Huwag kang mag-alala kung nahihirapan tayo ngayon. Marami tayong utang, marami tayong alalahanin. Ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Amen. Kasi kahit mayaman ka, marami ka pa rin alalahanin. Mas marami ka pang intindihin. Katulad nung tao itong mga kapatid ko, alala siya, anong gagawin ko? Diba? Yun yung tanong niya. Mayaman yun. Pero dahil hamar siya, hindi niya maisip anong solusyon. Kaya ang ginawa niya ay gigibayin ko na lang itong kabalik ko at magtatayo ko ng malaki. No? Pero hindi siya nakontento doon sa kayamanan niya. No? Pero mayaman na siya pero umani pa. Siguro sa ng ganung buhay, ano? Halimbawa, may malaki kang bukirin sa Pilipinas. Tapos taon-taon umaani ka ng palay, 1,000 sako. Wow, dami nun. No? Hindi mo na alam kung saan mo siguro ilalagay yung 1,000 palay. Hindi ko rin pwede ito ipamigay. Kasi pamimigay ko, ano ako? Baliw. Pinagpaguran ko ito, ginastusan ko. Ibibigay ko lang. No way. Kaya tinan niyo po, maging sa mga restaurant, sa mga hotel, restaurant, may mga ganitong mga attitude nila. Yung mga workers nila, gutom na gutom. Pero mas pipiliin pa rin ng manager ng boss na itapon yung pagkain kaysa ipamigay doon sa mga tauhan niyang gutom. Totoo hindi. Mas pipiliin pa nilang itapon sa basurahan yung mga natitira nilang pagkain na nakukuha ng mga workers doon sa loob ng restaurant. No? Maraming ganun itatapon nila, ipapakain nila sa mga bulate. Samantalang yung taong nagugutom ng mga ilangan. Naku, pag nakita ka, lagot ka, tatanggalin ka sa iyong trabaho. Yung mga ganun. Biruhin mo yung karamutan. No? Mas gugustuhin pa nilang itapon yung pagkain kaysa ipamigay doon sa mga pinakikinabangan nilang mga tao. Sabi nila, sapat na yung sahod niya. Laki-laki na ng sahod niya. Diba? Kasi, ang tunay na motibo doon
ay dahil sila'y sakim at makasarili. Palakpakan po natin si Yahweh sa God. Kaya yung mga mayayaman na gano'n, yung mga ganitong mayayaman na tao, pagdating ng panahon, sila ang kawawa sa harapan ng Diyos. Dahil mayaman na sila, pero naging gahaman, naging sakim, naging maramot sila sa kanilang kapwa. So, yun po mga kapatid ko, hindi basihan, sukatan ng buhay sa luho sa buhay natin, no? Yung mga estilo ng buhay ng tao. Mas maganda mabuhay ka ng simple lang. Amen? Amen. Maganda yung mamuhay ka na parang kahit marami ka mang sabihin natin marami kang mayaman. Kayamanan, yung hindi mo pinagmamalaki at hindi mo pinagkakait lalo na sa mga nangangailangan. Amen? Amen. Pangatlo po, mga kapatid ko, life can measure through the richness of God. Life can measure through the richness of God. Di ba sabi niya sa verse 20 to 21, mga kapatid, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So life, maaari natin ito, yung sukatan ng buhay ng tao ay nandoon sa tunay na mayaman, kayamanan ng Diyos. Kasi sabi niya, mga kapatid ko at mga magulang, ganyan yung sasapitin ng tao nagtitipon para sa kanyang sarili. Para sa kanya lamang, para sa akin lamang. No? Pero dukha sa paningin ng Diyos. Ano ibig sabihin ng dukha sa paningin ng Diyos? Yung wala kang ginagawang pagtulong kabutihan sa iyong kapwa. Hindi ka man lang makatulong sa templo ng Diyos. Hindi ka man lang makapagbalik ng pasasalamat sa Diyos. Kasi ang iniisip mo lagi, akin ito, akin ito. Hindi walang pwedeng makinabang ito, akin lamang ito. Kaya sabi ng Lord, hangal, sa gabing ito babawian ka ng buhay. You know? Asan yung kayamanan niya ngayon? Sino ngayon ang makikinabang? Pasalamat siya kung meron siyang anak, meron siyang pamangkin, meron siyang apo. Eh kung wala, mabubulok na lang yung kanyang kayamanan, paghati-hatian ng mga magnanakaw yung kanyang yaman. So, ang buhay, hindi sukatan, sabi ng Lord, yung malaki ng ating kayamanan. So, ito po mga kapatid ko, no? Ito ang pinakamasakit na punto ng buhay niya. Sa gitna ng kanyang karangyaan sa buhay, nasa kanya na lahat, ang sabi niya, ang gagawin ko na lang, kakain, iinom, magsasaya, matutulog. Biruhin mo. Wala na siyang iisipin na magtrabaho pa. Hindi niya na iisipin kung sino yung mga bibigyan niya, tutulungan niya. Ang iniisip niya ay ano? Kakain, iinom, magsasaya, matutulog. Ibig sabihin, wala na siyang iniisip na mabuti sa iba. Puro lamang sa Kanya. Kapatid, ito po ang paalala sa ating Panginoon. Isa lamang ang sinabi ng Diyos sa Kanya. Hangal. Isang salita na nagpapakita na ang tao palang nabubuhay sa material na bagay at malayo naman sa Diyos, ang tawag ay hangal. Fool, mangmang, tanga, walang pakinabang. Meron ka bang pakinabang sa taong fool o yung mangmang? Hindi mo mapapakinabangan yun, mangmang nga eh. Kahit anong ituro mo sa kanya, ha? Ano yun? Kahit paulit-ulit mo sabihin sa kanya ganito, ganyan, garire. Pagkatapos no, wala pa rin. Wala pa rin siya naintindihan. Kasi, ang kanya lamang ang kanyang iniintindi. Yung sa akin lamang, no? Yung sariling opinion lamang.
pero ayaw kong tumanggap ng opinion ng iba. Ang tawag doon, fool. Pag pinayuan mo, sinabihan mo, kinorek mo, hindi niya ito maiintindi. Kasi mangmang ka, hangal. At ganun po pala ang isang uri ng mayamang tao na dukha sa paningin ng Diyos, ang tawag sa kanila'y mangmang o hangal. Napakasakit, no? Biruhin mo, nag-impok ka ng maraming kayamanan, inipon mo lahat, ginawa mo lahat, pinagod mo ang sarili mo para lang magkamit ng maraming kayamanan sa mundo ito. Ngunit sa huling buhay, huling hininga, sasabihin sa iyo ng Panginoon, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang inimpok mo para sa iyong sarili? Sinasabi niya, kaya nga binibigyan niya ng awareness ang mga alagad na dapat tayo mag-invest sa tunay na kayamanan, no? Doon sa langit, doon sa harapan ng ating Panginoon. Walang ipinapakita na the best na paglalagakan, no, ng investment kundi ang Diyos lamang, mga kapatid ko. Mag-invest ka lang sa Panginoon. Yung paglilingkod mo, pagpupuyat mo, pagpupuri mo, iyan ay pag-i-invest, pag-iipon ng kayamanan doon sa langit. Hindi lang yung kumikita tayo ng pera. Wala ka ng panahon sa paglilingkod. Wala na tayong oras manalangin. Kasi ang utak natin puro pera. Part-time. Hello? Kasi, iniisip ko paano, gusto ko matapos yung building ko. Yung 10 palapag, hanggang ngayon wala pang bubong. Diba? Kaya ginugugol natin, inuubos yung ating oras, panahon sa paghahanap ng pera. Pero ang tunay na kayamanan, mga kapatid ko, ay ang magandang kalooban at handang tumulong sa kapwa. Amen. Amen? Ang tunay na kayamanan ay kasiyahan, ay ang Diyos, at kasiyahan ay ang Diyos na sumasa atin sa buhay na ito at sa buhay na darating. Amen? Amen. Anong sabi niya po rito, mga kapatid ko? Kawikaan. Basahin ko po itong Kawikaan. In chapter 3, verses 27 to 28. Ang sabi niya po rito, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikaw may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, gumaling ka't bukas ibibigay. Anong word na sinabi niya? Ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung meron ka ngayon. Okay? Kung meron ka. Hindi naman sinasabi kung wala ka. Paano yun? Diba? Kung meron ka. Sabi nga, kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mong ipagkait. Kung talaga may kabutihan tayo sa puso at hindi katulad ng mayamang hangal, walang kabutihan sa kanyang puso dahil greedy siya, hangal siya, makasarili siya. Pero ito po ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Upang maranasan natin ang tunay na kayamanan, wala tayong nanaisin sa buhay na ito, mga kapatid ko, no? Ay ang patuloy na tayo ay maglagak ng buhay sa Diyos. Kung meron kang problema, meron kang mga alalahanin, meron kang mga intindihin sa buhay, mga kapatid ko, ilagak mo yan sa Panginoon. Anya pa po ba kayo? Amen. Palakpakan po natin si Yahweh Shaddai. Hallelujah. Yung malakas na papuri para sa ating Diyos na buhay. O Lord. Nawa sa oras na ito, sa maikling mensahe na nais ko pong ibahagi sa inyo, the measure of life, mga kapatid ko, ay nawa ito'y patuloy na ating pong unawain sa buhay. Hindi ko sinasabing masama ang kayamanan.
kasalanan ang yumaman. Pero hindi dapat yan ang focus at mas above sa lahat. Nakakalimutan mo na maglingkod, nakakalimutan mo na tumulong, nakalimutan mo na yung kaibigan mo, yung kapwa mo, mula nung yumaman ka. You know? Sino ba sila? Di ko kilala yan. Pero dati, magkaibigan, magkumari. Pero nung yumaman, Wala na. nung yumabang, naging makasarili na. Wala na siyang pinapansin, wala na siyang sinisino-sino. Basta ako, mayaman ako. Basta ako nandito ako sa posisyon ko ito. Pero kapatid, ang tunay na kayamanan natin ay nasa kamay ng Diyos. Amen. Sapagkat yung tunay na kayamanan, sabi niya, ay walang halong takot o kabalisahan. Yung tunay na kayamanan na galing sa Diyos. Panatag ang buhay mo. Masaya ka, kahit may problema ka, kahit ubos na yung inipon mo, masaya ka pa rin, nakakapag-praise the Lord ka pa rin. Kasi Amen. ang tunay mong kayamanan nandoon sa langit. Amen. Dahil sabi niya, kung nasaan ang iyong kayamanan, mga kapatid ko, kung nasaan yung ating kayamanan ay naroon din yung ating puso. Tama ba? Amen. Kung nasaan yung kayamanan ko, yun yung puso, nandun din yung puso mo. So, kung ang kayamanan natin ay ang gawain ng Diyos, ang makipag-fellowship kay Lord, nandito ang puso mo. Amen. Amen? Nandito ang puso mo. Kasi ito yung kayamanan mo. Kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, ikaw Ikaw ang tunay ang tunay na pinagpala. na pinagpala. Amen? Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. Glory to God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Wala pong ibang hangad sa buhay na ito, kundi ang Kundi ang maranasan ka maranasan at makapiling ka at makapiling doon sa ka buhay na walang hanggan. doon sa buhay na walang hanggan. Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako patawarin mo po ako dahil madalas dahil ako'y madalas nakakalimot sa iyo. nakakalimot sa iyo. Dahil mas inuuna ko po Dahil nauna ko po ang mga makamundong bagay ang mga makamundong bagay kaysa kaysa makalangit na bagay. makalangit na bagay. Huwag mo po naman tignan Huwag mo pong ang tingnan aking mga kamalian ang aking mga at ang aking kamalian, mga kahinaan. ang aking kahinaan. Ngunit, Ngunit, ang aking pananampalataya ang aking at pananampalataya at pananabik pananabik sa iyo, dahil ikaw ang tunay, dahil ikaw ang tunay, ang aking yaman. Panginoon Jesus. Pagharian mo po ako. Kaya po ako, Lumublog ka sa aking puso. muklok ka sa aking puso. Ikaw ang aking kayamanan. Ikaw ang aking kayamanan. Amen. Amen. Yahweh, sa gabi ito, maraming salamat sa iyong mga mensahe. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, kanina pa lang, Lord, ipinamalas mo na ang iyong tunay na kayamanan sa aming buhay. Ikaw ang kasapatan namin, Lord, sa buhay na ito, sa mundo ito. Ikaw ang aming kaligayahan, ikaw ang aming tagumpay, Panginoon. Yahweh, pagpalaan niyo po lahat ng aking mga kapatid, at lahat ng kanilang mga idudulog sa iyo ng mga prayer requests. Tayo po lahat ay magsitayo, mga kapatid. Itaas natin lahat ng ating mga dagdalaan sa iyo. Yahweh, basbasan niyo po lahat ng mga hawak kamay ng aking mga kapatid na ito. Dalangin ko, Lord, na maging instrumento ang lahat ng mga material na bagay na ito upang maging kasapatan namin sa pang-araw-araw na aming kailangan. Lord, sinabi nga po ninyo, humingi kami at kami bibigyan. Amen. Kumatok kami at kami iyong pagbubuksan. Amen. Humanap kami at kami makasusumpong. Amen. Sa gabing ito, Lord, alam mo po ang bawat tibok ng aming puso. Nalalaman mo po lahat ng bagay kung ano ang kailangan namin. Yahweh, pakinggan mo po ang aming mga hinaing salita. Pakinggan mo po, Lord. Hallelujah. Humingi ka ng bagay na nais mong dumating ngayon sa buhay mo. Pray in the Spirit.
dalangin natin mga naladalahan pa sa oras na ito. Yahweh, maraming salamat po. And we declare blessing upon blessing right now. Healing upon healing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive right now the power in the name of Jesus. Kapatid, ano man hiningi mo sa Panginoon, ang ginin mo nang ito'y tinanggap mo na. At Amen. ito'y darating sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Let us say, Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.